magandang umaga. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ipapakita ko yung kung ano yung umpisan to. Ito po yung bakal. Ito po. Yan. Bali sa isang set po. Tatlo po ang laman. Ito yung small. Ito yung medium. Ito yung big. So, siya yung pinaka nanay sa basket. Tatlong piraso siya sa loob. Yung tatlong piraso na yan, ito, isang set, 100 po ito. So, ang mga gumagawa po sa amin, as in, yung iba, naka 20 piraso sila sa isang linggo. Yung iba, 10. Yung pinaka mahina, 8. So, may 800 na sila. Yung 800 na yun, meron talaga tayong nabibili. Kahit gaano kamahal yung bilihin, di ba po? Kaya ito, sana kung yung mga walang hanap buhay na mga nanay, kasi magmamarites tayo sa ating mga gumawa na lang tayo ng handicraft. Marami talaga itong naitutulong sa ating pamilya, sa mga anak natin, sa asawa natin. Kung pambanbaon lang naman sa school, talaga nakakatulong po ito. Hindi po ito yung hanap buhay na mamamasahe pa tayo. Ito, nasa bahay lang. Talagang, pagkasano, nasa iyo yun kung paano ka kumita ng malaki. Kung kaya mo kumita ng 3,000 sa isang linggo, gawin mo. Pero kailang talagang tiyaga lang po. Dito din kami nag-umpisa. Talagang sa umpisa, parang hindi ko kaya kasi napakahirap naman para sa akin lang yun, ha. Pero asin, nagpag-isipan ko na maganda ang hanap buhay nito kasi dito lang naman sa bahay. Nakakapagluto pa ako, nakapaglinis, nakakapaglaba. Masikaso ko pa yung mga anak ko, yung asawa ko, masikaso ko pa. So, nagtry talaga ako, sa totoo lang. Isang araw na pag-aaral ko, natutunan ko talaga ito. As in, unang kita ko dito as in 125 pesos. Yun po ang kita ko talaga. Hindi ako na-discourage. Talagang, alam ko na ang proseso po. Kaya, parang nagawa akong mag-maintenance na ng hanap buhay. Kaya nagustuhan ko kasi hindi na ako nagbabiyahe, hindi na ako gumagastos ng pamasahe. Dito lang ako sa bahay. Kumikita naman ako ng 1,000. So, ano pang gagawin ko sa labas? Kung dito lang naman. Gaya ng sinasabi ko kanina na sa atin ang paglaki ng kita. Sipag at tiyaga lang po. Kasi kung tatamad-tamad ka sa hanap buhay na to, as in, wala ka rin kikitain. Siguro, pinakmalaking kita mo, 100, 300, ganun. Pero kung masipag ka naman talaga sa hanap buhay na to, talaga namang kumikita ka talaga ng pambili ng mga pangangailangan mo at nakatulong tayo na malaki kay Mister. Mayroong mga misis na gusto magtrabaho pero hindi magtrabaho gawa ng may mga anak. So ito na yung pamaraan na ang hanap buhay na sa bahay lang. Nababantayan mo pa sila. Ganon din ang gawa ko. Kasi dati nagtatrabaho ako, talagang maaga ako nagigising. Pamasahe, siyempre yung pamasahe, lalo ngayon mahal. Naisip ko na lang na ito na lang, makipagbanding na lang ko sa asawa ko. So, happiness pa kami. Dahil kakapagbiruan habang nagagawa, hawak natin ang oras. Alam ba, mag-umpisa tayo alas 5. Pwede nating hinto na tayo alas 9, magluluto na tayo. Tapos ng lunch, pwede na rin tayo ulit mag-umpisa. Nasa atin ang oras nito kung paano tayo mag-umpisa, magtrabaho, o anong oras tayo huminto. Nasa atin po ito lahat. Para sa akin naman, napakagandang trabaho ito. Kasi lagi nasa loob ka lang ng bahay. Hindi ka naaarawan, hindi ka pa nauulanan. Hindi ka lulubog ang paa mo sa baha. Dito lang talaga.
Pero ang ano ko sa inyo, sipag at tiyaga lang para matupad hindi matupad natin yung ating munting pangarap. Mapapakain natin ng masarap ang ating mga anak, mabigyan natin ng mga baon para sa school, at natutukan pa natin sila ng oras sa kanilang pag-aaral. At siyempre si Mr. matutuwa kasi kahit paano nakakatulong din tayo, di ba? Hindi ko naman nila lahat kasi meron naman ding mga iba na ini-small din ang hanap buhay na ito. Oh, totoo yan. Marami kaming experience dito. Pero hindi kami sumuko. Patuloy hanggang sa umaalis sila, bumabalik, umaalis. Welcome naman sila sa amin uli pag bumalik. Hindi kami nagtatanim ng ano kung ano man. Kasi naunawa namin ang tao may kanya-kanyang desisyon sa buhay. Ang mga tao may kanya-kanyang pananaw. So, nasa kanila yon. Basta kami patuloy kung ano yun ang umpisahan hanggang wakas na. Siguro ito na nga yung wakas sa amin. Ito na yung pinili naming trabaho dito sa bahay. So, kung kailangan nyo, basta malapit sa area namin, willing ka kung magtuturo po sa inyo. Mga nanay, yan po ang kailangan. Yung mga standby na walang hanap buhay, pwede din kayo dito. Napakahirap po talaga nang wala kang kinikita, wala kang income, gugutom ka na, wala kang pambili kasi wala ka naman trabaho. Nakakahiya naman lagi tayong dadaing sa ating mga pamilya, di ba? So ito na yung proseso, ito na sigurong way na para makapaghanap buhay kayo na simpleng trabaho, simpleng kita, pero nasa bahay lang, naasikaso pa natin ang lahat. Yan na po, thank you po sa lahat na mga nakikinig dito sa video kong ito. Ang akin lang po makatulong. Siyempre, magtutulungan tayo. Yan lang po. Maraming salamat ulit.